there guys! For this vlog, eto naman pong blueberry ice na variety ang ating pag-uusapan. Ayan, parang season po or nakapanahon ngayon si blueberry ice dahil ang daming bulaklak ng mga blueberry ice ko dito. Ayan, pakikita ko rin po sa inyo kung ano-ano yung mga grafted na available ko na may variety na blueberry ice para kung interesado po kayong bumili ay ayan, makakapamili rin kayo. And then, kung paano ko inaalagaan itong si blueberry ice, kung bakit nag-flower ng ganito kadami. Ayan. Tara po at hanapin natin ang ating mga blueberry ice dito sa Royal Garden. Ayan, unahin po natin itong grafted na to na may variety na blueberry ice. Ganyan po siya. Exposed root po siya. Exposed roots po siya. Then, meron po siyang blueberry ice. Ito nga po siya. Ayan, ang kanyang bracts. And, ayan yung variegation ng kanyang mga dahon. Ganyan yung pattern niya. Para po siyang, sabi nila, parang yung Hawaii white or Hawaii purple. Basta yung Hawaii. Pero hindi po kasi si blueberry ice ay medyo maliit po yung mga dahon. Mas malaki po yung dahon ni Hawaii. And then medyo mas maraming white yung variegation ni Hawaii. Tapos yung bracts po niya, mas maganda ang ang shade ng violet niya. Mas maganda yung kulay ng pagka-violet ng blueberry ice. Ang mahirap lang po dito, ang hirap po niyang ipropa. Yes po, hindi po kami nakakapagpatubo nito sa rooted. Kaya ngayon po ay gumagawa kami ng mga grafted na blueberry ice. Ayan, actually marami na po kami nagawa na grafted na blueberry ice. At ngayon po ay isa-isa ko rin pong ipakikita sa inyo. Ayan, ito pong grafted na to, hindi lang blueberry ice ang nakalagay. Meron din po siyang pink sayap and then berries blossom butterfly. Ayan, bali tatlo po yung nakagrap dito. Pero dominante po si blueberry dahil kita nyo naman yung pink sayap, wala pang flower. Pero si blueberry ang dami-dami na. Ayan. Kitang-kita sa screen kung gaano ka violet, gaano ka katingkad yung pagiging violet ni blueberry ice. Ayan. Dahil malago nga po ito and then maliit lang yung kanyang pot, everyday po dinidiligan namin to basta hindi umulan. Everyday ang dilig. And then yung medium po niya, river sand po yan. Pure river sand. And then yung paraan po pag-apply ng fertilizer niya ay pareho din sa kasamahan niyang grafted dito, every other week po. Pwedeng Yaramila winner or yung 14, triple 14, 14, 14, 14, yung nilalagay sa bukid. Basta any complete fertilizer po ay pwede. Ako po, ang paraan po namin ng pag-a-apply ng fertilizer ngayon ay nilulusaw po sa tubig and then tsaka yun yung dinidilig. Hindi po masyadong matapang pagka ganun pag nilulusaw sa tubig. But anyway, marami na po tayong vlogs tungkol sa pag-a-apply ng fertilizer. Pwede nyo pong i-search dito sa aking YouTube channel, Bougainvillea Fertilizer. Ayan, makikita nyo po yung mga vlog ko na sa pag-a-apply ng fertilizer. Same lang din po, walang special treatment si blueberry ice. Ang kakaiba lang po sa kanya, para mapamulaklak mo siya ng ganyang karami, ay kailangan mo pong maparami yung kanyang mga sanga. Paano paramihin ng kanyang mga sanga? Sa una po, alagaan mo po siya ng trim. Kasi yung unang buhay po niya, makikita nyo, pupunta tayo doon sa garden sa bukid. May mga bagong buhay na grafted na blueberry ice. Sa una po siya, humahaba siya, mabilis siyang humaba. Haba lang siya ng haba, hindi siya kumakapal. So trim ako ng trim para dumami yung mga sanga niya. Para pagka naging malaki na siyang ganito, nag-mature na, marami na pong sanga na panggagalingan ng bulaklak. Ganun po, yung sikreto lang niya. Para mapakapal mo siya, alagaan mo siya sa trim. Pag di mo siya tinrim, mahaba lang siya basta, tas konti lang yung sanga. Maganda rin po siguro itong pang-akyat sa mga arko. Marami po kasi nagtatanong anong variety yung maganda sa arko.
parang may vlog na tayo tungkol dyan. Ako po yung arko ko, Magic Ice Cream at saka Tima. Siguro maganda rin tong pang-akyat sa arko. Kasi nga, mabilis sumabay sa kanya. And then pagdating niya sa taas, nung arko, tsaka mo siya itrim para doon na siya magpalago. Siguro ganun magandang diskarte sa kanya. Ayan. Ito po ang presyo ko po dito sa grafted na to ay 15,000 po. Kasi kita nyo naman gano'n na siya kalago. Super kapal na niya. At matagal ko na po itong inaalagaan. 15,000 po ang presyo ko. Dito. Ready to sell na po ito. Yan, ganyan siya. Oh. Halos hanggang ano ko. Hanggang mata ko. Ang taas. Then tingnan pa natin. Meron pang isang katabing blueberry ice dito. Sa tabi, sa kabila lang ng pila niya. Meron din tayo ditong blueberry ice. Itong ganda, no? Ang dami ng maganda ngayon na may flower na po. Ito po, blueberry ice din po ito. Then may kasama po siyang ano. Anong variety to? Hindi naman siya ano eh. Nakalimutan ko na yung ID nito. Hindi naman siya variegated tricolor yata, hindi naman, hindi rin siya tanglong purple na variegated, hindi rin. But anyway, ito pong blueberry ice ang tinitingnan natin. And then dito po may Hawaii white, ayan, ang dami na rin bulaklak ni Hawaii white. Bali 3 in 1 po siya. Yung isang sanga niya, Hawaii white, yan, ganyan yung puno niya. Malaki po yung pot niya, hindi pa kami nagpipintura ng paso dahil madalas pa ang pag-ulan. Sabi ko pagka nag-aaraw na, tsaka magpipintura ng paso. Ito po, yung isang sanga niya, Hawaii white. And then, yung susunod na sanga niya, yun nga po yung blueberry, na kung saan na super laguna. Ang bilis, compare sa ibang variety, mas mabilis palaguin po si blueberry. And then, ito nga, sa taas, na violet din, na variegated din, na hindi ko ma-identify kung ano yung ID. Pero itong si blueberry, tingnan nyo ang kapal na niya. At ang dami pa niyang buds sa aside from nakikita nyo na yung flower niya doon sa screen natin, sa phone natin. Ang dami pa niyang buds. Ayan. Ayan. Lahat ng dulo niya talaga may buds. Kaya kung mapaparami mo yung mga sanga sa pamamagitan ng pagtitrim, talagang mapupuno ng bulaklak. Tingnan nyo yung part na to. Hindi nyo pa masyadong kita. Hindi pa masyadong visible sa screen, sa camera. Pero ayan, kita nyo ang daming buds. Oh. Lahat ng dulo niya. Lahat ng dulo niya may buds. Ayan, ang kapal. Ang super, ang gandang alagaan ni blueberry. Kaya nga lang wala tayong rooted. Mahirap i-rooted to. Ang hirap niyang patubuin. Talaga actually, ang dami na naming naparooted nito. Pero walang tumutubo. Kaya sa grafted na lang. So, kaya lang ito malalaki yung mga grafted ko pong available. Ayan, ang ganda oh. Diba? Ganda. So, hanapin pa natin yung ibang blueberry natin dito sa garden. Di ko sure dito sa garden sa loob kung may blueberry. Pero sa labas, nandun yung mga ano natin. Parang wala na. Tara dun sa labas, nandun yung mga ano natin. Mga bagong gawa na blueberry. Ang ganda na nila. Ay, ito, isang blueberry. Meron siyang kasama ring variety. Nakakawa siyang ganyan. Ayan. Di pa rin maganda yung pintura niya. Parang forest style siya. Pero ang ano, hinayaan ko mag-wild si blueberry. Ayan, hindi na na-trim. Nung bata pa to, andalas kong i-trim. Pero nitong ano na, kasi plano ko nga, ipang-grap yung mga sanga niya. Kaya hinayaan ko muna siya. But anyway, makapal na naman talaga siya. Ayan. Kung kayo po ang bibili nito, kayo na po ang gumamit ng mga sanga. Pero lahat naman ng dulo niya ay may ano na, may bulaklak na, may buds na. Ayan ang laguna niya. Kung sakaling ipang-grap, ito oh, haba. Hindi naman natin pwedeng ibenta kasi grafted to, hindi pwedeng bawasan ng sanga. Pag binawasan mo ng sanga, sama mo na ipuno, diba? Pero may kasama po siyang ibang variety. May Magic Ice Cream. Eto. Tapos meron pa siyang ganito. Parang Arjuna to eh. Arjuna. Dapat pala inano ko na eh. Ginawa ko ng blueberry lahat.
Ayan. Pero ano, in fairness, napakarami rin niya talagang flower. At saka yung mga buds niya, ang dami. Ayan. Then, pagka nga pala si blueberry ay nasisilong, means na ano siya, natatago yung mga sanga niya. Ang tendency ganito. Kasi nga makapal siyang magsanga, hindi siya siguro hindi natutuyo agad pagka nauulan. Nagiging ganyan siya, oh. Umiitim yung mga dulo niya. So, ang gagawin nyo po, ikakat nyo lang po yung maitim na yan. Yan, alisin lang po yan. Para na lang siyang na-trim. Parang tinrim mo lang din. Yan, alisin mo lang. Tapos, ilagay mo siya sa lugar na talagang lantad siya. Yung pagka nabasa yung mga sanga niya or naulan, madaling matutuyo, hindi siya nakalilim. Ito po kasi hindi ko napansin nakalilim pala dito sa katabi. So, dapat ano, may adjust or itrim na lang yung mga sanga. So, ganun po. At sa kabila tayo. So, ito tayo ngayon sa garden natin sa bukid. At pakita ko sa inyo yung blueberry pa dito. Ayan, ito. Ang kapal din niya. Ito. Ayan, grafted din po siya. Meron siya isang sanga na papunta dito. Blueberry nga ang laman. And then sa taas, golden summer purple. At saka may berries blossom butterfly din. Ayan. At dito, mapapansin nyo, ito nga si blueberry. Tapos, dito nagkaroon ng ganito. Nagkaroon ng ganitong bulaklak. Hindi po siya blueberry. Magkasama po dito, pink sayap, blueberry, and then raspberry. Ito po si raspberry. Ito po yung parang kamukha po ng dahon ni blueberry. Parehong-pareho sila. Minsan niya akala ko yung ginrap ko blueberry. Pag nag-flower ay raspberry pala. Ayan, magkamukha po sila. Nagkaiba lang sila ng bracts. Hindi ko alam kung ano pagkakaiba nila sa sanga or sa dahon. Kasi parehong-pareho eh. Pero si raspberry, ayan, umiikom yung dahon niya. Bumibilog. Yan, tumutupi. Pero eto si blueberry, di ba tumutupi din? Oh. Hindi lang masyado, mas tupi si ano. Mas maikom, mas sarado si raspberry. So, yun na lang siguro ang gagawin kong palatandaan kung paano sila makikilala. Isang nakatupi yung dahon, yung isa yung medyo lang. Ayan. Ito ngayon yung gusto kong paramihin si raspberry. Ang hirap din. Ang mother plant ko nito, mother plant yung raspberry ko, rooted. Ayan, namatay din agad. So, hindi siya nagtagal. Buti na lang nakapag-grap ako ng ganito. Mas maganda siya sa grafted. Ayan. Hindi mo mapapansin na raspberry pala. Para siyang mga kapamilya kasi ng pink patch po. Kulay ano siya naman. Yung pink patch light pink, siya naman ay ano ba to? Red ba to? Red ba siya or fuchsia pink? And then violet naman si blueberry. Siguro isipin nyo maganda siguro pagsamasamahin yung tatlo na yun sa paggagrapa, no? Pero hindi po kasi fast grower po si blueberry tsaka si raspberry. Magiging dominante po sila, maiiwan si pink patch. So, ang pwedeng pagsamahin siguro mas maganda. Ito lang po, raspberry at saka blueberry. Pwede sa ibang sanga si pink patch. Pero may iwan siya. Nagiging dominante si, si blueberry. Mabilis lumaki masyado. Mabilis sumabay yung mga sanga. So, hanap pa tayo dito ng blueberry. Meron akong mga blueberry dito na inaalagaan ng trim. Matagal na siya nakagrap. Pero mahikli pa yung mga sanga niya. Kasi bakit? Kasi ayoko pa po silang pahabain dahil si blueberry po ay may katangian po siya na pag po pinanggrap mo yung ano niya, sanga niya, ginawa mong sayon, ang bilis pong tumaba. Ang bilis tumaba. At ayan, tingnan nyo. Ayan, putok na siya. Ang bilis tumaba nung sanga niya kapag pinanggrap mo. Yan, parang fast grower siya. Kapag yan, humaba yung sanga, hindi pa masyadong kapit doon sa puno niyang dinugtungan, tapos sumabay sanga,
ang tendency po matatanggal. So, ano po ang gagawin? Huwag po munang pahahabain yung sanga. Alagaan muna sa trim. Kapag talagang kapit na yung pagkakagrap, at saka po, hayaang humaba pag matagal na. Pero sa una po talaga dapat kontrolin mo muna ang paghaba ng kanyang mga sanga. Kasi sayang, matatanggal din. Yan, blueberry. Tapos ito pa, ang ganda ng RS na blueberry rin po ito. Hindi ko lang alam, baka magkamali ako, baka raspberry pala. Yan, wala pa dito yung ano naka-curl na dahon, wala. So ito pa isa, blueberry din. Ayan, ganun din po, putok na yung mga ano niya, sayon niya. Kaya inalagaan ko muna, hindi ko muna hayaang humaba, ganyan lang muna. Para siguradong safe sila, hindi matatanggal. Pag medyo matagal na, at saka ko, hayaang humaba. Dito meron pa tayong mga inaalagaan dito, mga blueberry. Ayan, yan po ang trabaho ko. Pag wala ako sa school, pag nandito ako sa bahay, puro ikot ako ng ikot, ikot ng ikot. Ito, blueberry din po ito. Ganyan po yung RS niya. Ganda rin ng RS niya. Tapos ganyan yan kita nyo. Katitrim lang. Kasi ayan ang laki na nung sayon niya. Pumuputok siya. Lumalaking bigla. Natatanggal yan kapag humahaba yung sanga. So hintayin mo munang makakapit siyang mabuti bago mo siya pahabain. Ganyan po yung katangian ni blueberry. Medyo mahaba po yung vlog natin ngayon, yung video natin, dahil marami naman po akong na-share sa inyo about blueberry na hindi nyo masyado pang alam. Dahil, ayan, kung hindi po kayo talaga everyday na umiikot sa mga grafted nyo, hindi nyo mapapansin. So sa blueberry, natatanggal yan kapag humaba yung mga sanga. So hintayin mo muna siyang kapit na, dikit na, at saka mo siya hintayin humaba. Yan po. Tingnan nyo, putok na. Kukunti pa lang yung pagkakapit niya. So, ayan yung mga natin. Mga susunod na ibebenta na blueberry. Or kung may raspberry dyan, malalaman na lang natin yan kapag nagbulaklak na. Yan. Ang dami po nating grafted ngayon na inaalagaan na kapag ka po namulaklak na, yan na yung susunod natin pambenta. Ito pa nagaganda yung mga RS nila, kaya lang mga simula pa lang, mga bago pa lang. Tsaka natin ihimasin yan, pipinturahan, iaangat kapag mga buhay na talaga. Ito pa yan, mga cute yung mga RS dito So, yun lang po yung ating mga blueberry. Ayan, nagpataba siguro, iniwan na itimba dito. Ayan. So, ito pa. Hindi ko alam kung anong variety po yung mga nakakabit. Kasi kami gawa lang ng gawa. Hindi na namin, hintay mo mamulaklak para malaman mo kung anong variety. Kasi sayang oras pa pagka lalagyan mo pa ng tag kada gawa. Ito ang ganda ng RS nito Ayan. Lilinisan po yan na ayusin kapag ready to sell na. So ayan yung maluwang na garden natin dito sa bukid. Almost puno na siya. Konti na lang ang kulang at puno na talaga siya. Then meron na rin kami mga ginagrap na nakakatimba na ganyan. So ito rin po mabulaklak na Pero hindi pa siya ganun kalago kasi kasama siya sa mga bago pa lang. Pero na siya, mabulaklak na. Ayan. Ito naman pong nakakahilera na to nakapaso. Mga rooted po ito na ginagawa ko pong mother plant. Mga bagong mother plant pa lang. Kaya lang, pag nag-uulan, ganyan itsura niyan, naninilaw. Makaka-recover din yan kapag nag-tag-araw na. Kapag hindi na nag-uulan, nakaka-recover din. So, ayan po yung mga susunod nating bentahin na grafted. Ang dami nila. Mas marami po kami stock ngayon compare ng mga nakaraan. Siguro hindi na tayo mauubusan ngayon. Kaya push lang ng push. Kaya kasunod na ang bebe. So that's all for today's vlog. Ayan, haba na ng ating video. Naipasyal ko na kayo lahat. Isang araw, isa-isahin ulit natin to.
Pag ready to sell na, tsaka natin i-vlog. Mas maganda. Ito po, Brisa White. Oh. Ang daming bulaklak. Oh. Brisa White. So, bye na po. Thanks for watching. Hello, ba? Papasok na ako. Bye. See you on my next vlog.